Isang maligaya at mapagpalang araw sa iyo, Kuya Vinji, at sa ating mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang romantic horror teleradyo na sinunat sa tagong pangalang Max. Sa pinakaliblib na bahagi ng kagubatan ng Banahaw, may mga usap-usapan tungkol sa isang nilalang na di lumalapit sa araw. Isang prinsipe ng mga kapre na minsang nagtangkang magmahal ng tao. Ngulit sa pag-ibig na iyon ay nagmula ang isang sumpang magtatagal sa hangin ng kagubatan. Ngayon, matapos ang daan-daan taon, isang babae ang muling tatahak sa daan ng usok at anino, si Farah. Tahimik ang paligid. Pero parang may mga matang nakamasid sa akin. Sabi ng mga matatanda, walang sino mang bumabalik mula sa pusod ng kagubatan na to. Pero kailangan kong makita ang katotohanan. Si Farah, anak ng isang albularyo, lumaking hindi naniniwala sa mga alamat. Hanggang sa gabi ng ika-17 buwan, nang ipatawag siya ng mismong diwata ng hangin. Farah, anak ng liwanag, ang iyong dugo ang susi sa paglaya ng prinsipe ng mga anino. Sino ka? Anong sinasabi mong prinsipe? At sa sandaling iyon, naramdaman ni Farah ang kakaibang lamig. Isang presensyang tila nakamasid sa kanya sa pagitan ng mga punong matagal nang nabubuhay. Sino ka? Lumabas ka dyan! Hindi mo kailangang matakot, Farah. Ako ang anino ng kagubatan. Anino? O halimo? Pareho. At pareho ring bihag ng sumpa. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang matangkad na nilalang. Ang mga mata niya ay kumikislap sa apoy, ngunit sa loob nito ay may lungkot na hindi kayang itago. Matagal na kitang inaabangan, Farah. Dahil sa iyong dugo, maaring maputol ang sumpang bumihag sa akin, ang sumpang nagmula sa pag-ibig na nasawi. Sumpa? Anong klasing pag-ibig ang kayang magdala ng ganoong kadiliman? Ang pag-ibig ng isang kapre at isang mortal. Isang pag-ibig na pinatay ng mga taong hindi nakakaunawa. Sa alaala ni Shalan, muling bumalik ang apoy. Ang gabi ng pagtataksil. Ang babaeng kanyang minahal, sinunog ng mga tao sa harap ng kanyang mga mata. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit mo ko tinatawag? Dahil ikaw ang reinkarnasyon ng babaeng yon. At ngayong ikaw ay bumalik, may pagkakataon akong ituwid ang kasalanan. Kung gayon, bakit ako? Isa lang akong tao. Dahil sa mga tao, ako'y naging halimaw. At sa isang tao rin, ako'y magbabago. At doon, nagsimula ang kakaibang ugnayan ng mortal at nilalang. Sa pagitan ng mundo ng anino at liwanag, isang damdaming bawal, ngunit totoo. Ngunit sa bawat pag-ibig na ipinagbabawal, may kapalit na kasing laki ng langit. At sa ilalim ng buwan, nagsimula ang unang halik ng sumpa.
Ito ang simula ng isang pag-ibig na babasag sa pagitan ng dalawang mundo. Ito ang prinsipe ng mga kapre. Sa paglipas ng gabi, bumalot ang ulap ng dilim sa gubat ng banahaw. At sa gitna ng ulan, dalawang nilalang ang magkasamang nagkubli sa lilim ng mga ugat. Hindi ko alam kung bakit ako hindi natatakot sa'yo, Shalan. Kapri ka. Halimaw ayon sa mga tao pero iba ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng aking anyo, may pusong minsan ding nasaktan. Ang dilim ay di laging kasamaan, Farah. At ang liwanag ay di laging kabutihan. Sa bawat patak ng ulan, unti-unting nabubuo ang tiwala. Isang ugnayang nilikha ng hiwaga, ngulit pinagbabantaan ng mga matang nagmamasid. Shalan, nilabag mo na naman ang hangganan ng mundo natin. Ama, hindi ko nais ang digmaan. Ang babae ay walang kasalanan. Walang mortal ang dapat pumasok sa ating lupain. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka sinumpa? At muling nabuhay ang galit ng mga kapre. Ang apoy ng kahapon ay muling nagbabantang lamunin ang kanilang daigdig. Anak, hindi mo alam kung ano ang binubuksan mong daan. Ang dugo mo ay dugo ng diwata, ngunit may halong sumpa. Kung ganon, ako rin ang dahilan ng lahat. Hindi, ikaw ang tadhana. Ngunit ang tadhana ay laging may kapalit. Farah, kung sakaling ako'y mawala, aalalahanin mo ba ako? Hanggat may hininga, hanggat may gabi, aalalahanin kita, Shalan. At sa gitna ng ulan, nagtagpo ang halimaw at mortal. Ang unang halik na magbubukas ng pinto sa isang dalawang mundo. Farah, kapag naglapat ang inyong puso, mabubuksan muli ang tarangkahan. At kapag nagising ang mga nilalang sa ilalim ng lupa, wala nang makakapigil. Kung ganon, kailangan kong pumili, pag-ibig o kapayapaan. Sa dilim ng kagubatan, may apoy ng pag-ibig na nagsisimula. Ngulit sa bawat liwanag, may aninong nakatago. Ito ang prinsipe sa anino. 3 buwan na ang lumipas, ngunit sa bawat gabi, lalong lumalalim ang ugnayan ni Farah at Shalan. Ito ba ang sinasabi mong lawa ng mga alaala? Oo. Dito unang nahulog ang luha ng mga diwata. Ang tubig na ito ay makikita lamang ng umiibig ng totoo. At ngayon, nakikita ko ito. Kaya siguro, totoo na nga. Kapag naghalo ang dugo ninyong dalawa, magigising ang mga anino. Kung ito ang kapalit ng pag-ibig ko, tatanggapin ko.
Shalan! At mula sa apoy ng sumpa, unti-unting nagbago ang anyo ni Shalan. Mula sa halimaw, unti-unti siyang naging tao. Farah, ang puso ko, ikaw ang nagbigay liwanag. Farah, kapag ganap siyang naging tao, ang balanse ng dalawang mundo ay mawawasak. Hindi ko siya kayang iwan. Kahit mamatay ako. Kung sakaling maglaho ako, ipangako mong mabubuhay ka. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ka. Ang dalawang mundo ay nagtagpo. Ang mga tao, galit. Ang mga nilalang, nagising. Sunugin niyo ang gubat! Hanapin ang kapre! Tama na. Hindi siya halimaw. Farah, kailangan kong bumalik sa anino. Ito lang ang paraan para mabuhay ka. Hindi, ako ang pipigil sa kanila. Ngunit huli na, lumamon ang apoy sa kagubatan. Shalan, huwag mo akong iwan. Hanggat umiihip ang hangin, maririnig mo pa rin ako. Isang taon ang lumipas. Tahimik na muli ang gubat ng Banahaaw. Ngunit, sa bawat ihip ng hangin, may tinig na bumubulong. Shalan, nandito pa rin ako. Sa lugar kung saan mo ako unang niyakap. Farah, ang pag-ibig ay hindi namamatay. Nagbabago lamang ng anyo. At kung hangin ka na, yakapin mo ako tuwing gabi. Sa pagitan ng dalawang mundo, nanatiling buhay ang pag-ibig. Isang prinsipe, isang mortal, at isang sumpang napawi ng damdamin. Sa hangin, sa gabi, sa puso ng kagubatan, nandiyan pa rin sila. Ito ang katapusan ng simula ng pag-ibig na walang hanggan. Ito ang prinsipe ng mga kapre.